Idineklara ngayong gabi ng Pag-asa ang Yellow Rainfall Advisory sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ang ibig sabihin daw nito ay dapat maging alerto ang mga residente sa tuloy-tuloy na pag-ulan hanggang pasado hating gabi at posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar. Para sa latest sa Bagyong Emong, live magbabandila sa Pag-asa sa Quezon City si Jenny Reyes. Jenny, magpapatuloy ba itong mga pag-ulan na ito? Oo, Julius, sa tansya nga ng Pag-asa bandang Miyerkules o Huwebes ay magiging mas madalas pa ang pag-ulan, hindi lang dito sa Metro Manila kundi maging sa ibang bahagi pa ng Luzon. Mas lumalakas pa ang Bagyong Emong nasa kasalukuyan na nasa bandang Virac, Catanduanes pa rin. At sa pagtataya ng Pag-asa sa loob ng 24 hours ay posible itong maging isang tropical storm. Patuloy itong kumikilos ng mabagal, nasa 9 kilometers per hour paangat ng Pilipinas at sa tansya ng Pag-asa ay bandang Biyernes makakalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Nilinaw naman ng Pag-asa na itong ulan na nararamdaman natin dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon ay hindi direktang epekto ng bagyo dahil nandun ito sa ibabaw ng karagatan, although hindi nila inaalis ang posibilidad na tumama ito sa kalupaan. Ang ulan na nararamdaman natin sa ngayon ay epekto lang ng mas pinaigting na hanging habagat. Nagdulot ng matinding perwisyo sa mga motorista at pasahero ang pagbuhos ng ulan kanina. Walang masakyan dahil punuan ang mga jeep at bus, kaya balyahan at siksikan para lang makasakay. Pakahirap talaga sumakay, kawawa yung mga commuters. Hindi pa man bumabaha, traffic na sa Elliptical Road at Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang problema yung mga bus driver walang self-discipline. Nagka-counterflow, magkabilaan eh. So pagdating sa kanto, wala na makadaan. Ayon sa Pag-asa, magtutuloy-tuloy pa raw ang pag-ulan hanggang hating gabi. Naglabas ng Yellow Rainfall Advisory ang Pag-asa sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ibig sabihin, dapat nang paghandaan ang pagbaha, lalo na sa mga mababang lugar. Oras na itaas ito sa orange warning, malaki na ang banta ng pagbaha, kaya kailangan ng maghanda sa posibleng paglikas. At kapag red warning na, kailangan ng lumikas ang lahat. Sa kuha ng ating bayan patrollers, natangay na ang FX na ito sa pagragasa ng baha. Ipinadala naman ni Bayan Patroller Christian Cheng ang baha sa Lourdes Drive Street sa San Juan ngayong gabi. Binabantayan na rin ang Marikina River dahil unti-unting tumataas ang tubig doon. Kapag umabot sa 15 meters ay itataas na ang first alarm at kailangan ng maghanda sa posibleng evacuation. Nasa silangang bahagi ng Pilipinas ang Bagyong Emong. Posible pa ring tumama ito sa lupa kahit pa nananatili ito sa ibabaw ng karagatan. Ang ulan sa Metro Manila at karatig probinsya ay hindi direktang epekto ng bagyo. Stock niya o naiimpluwensyahan ng isang bagyo, katulad nitong si Emong, kahit nandito sa East Philippine Sea, hinahatak naman niya yung ating southwest monsoon. Yun yung indirect effect. Kapag gumalaw na pataas ang bagyo bandang Miyerkules at Huwebes, asahan na daw ang mas madalas na pag-ulan. Julius, sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng abiso ang Pag-asa sa DepEd at SHED kung dapat na bang magsuspinde ng klase bukas. Pero as usual, ay desisyon pa rin yan ng mga administrators ng eskwelahan, lalong-lalo na kung baha sa kanilang area. Julius? Maraming salamat, Jenny Reyes.